Nani sila sa Arms of Love karon. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga naa sila karon. Nakiguban po nato. Dire po ni sila last Sunday. Mauna nga tablaw ko og tigom sa akong mga in English nagmay. So anyway, maadto ta karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang title ani is Gimatarong ka sa Dios. Sige, ingnan nang nasa imong tapad, gimatarong ka sa Dios. Okay, so 2 Corinthians chapter 5 verse 17. This is the most common, one of the most common verse in the Bible. Nga naibalaan sa mga Christian. Because if you are Christian born again, you must know this verse. 2 Corinthians 5:17. So we may memorize the verse or familiar sa ato but the question is, nahitabo man ni gyud sa atong kinabuhi. Okay, let's all stand and atong basahon ni 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Basahon una nako sa Bisaya, ningon diha, kay bisan kinsa ang nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Usbon nako, kay bisan kinsa ang nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Ningon diri sa screen mga igsoon, ningon dia, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has begun. Og nailahing translation ani, palihog atong tanawon. Magpray una ta. Gracious and loving Father, thank you, Lord, for your word today. We pray, Father God, that through your word, O Lord, i-bless nimo ang tanan nga ni ang makapaminaw sa imong mga pulong. Tabangi kaming makasabot kami aron maikinabuhi namo og unsay among nasabtan, Ginoo. And Father God, maybe nakasabot kami pero wala namo gi-apply. Tabangi kami, Lord, nga makabaton og kasing-kasing nga mahigugma kanimo. Aron nga ang mga pulong nga among makatunan gikan kanimo, among maikinabuhi aron malipay ka. Salamat, Lord, nga di maagaw sa among garbo ning mga pulonga. But motubo ni sa among mga kasing-kasing og maghatag og kausaban. Thank you for today, O God, nga ang imong blessing na adiri kanamo. Salamat nga maglihok ka sa among taliwala kay mao ni ang among mga pag-ampo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Magapang lingkod tang tanan. So, si Paul nagasulat ngadto sa simbahan sa Corinto, ikaduhang sulat. Ako ning Osbon, kining ikaduhang sulat, si Paul is nanalipod siya sa iyang pagka-apostol. Because ang una niyang sulat, direct niya ang issue sa church. That's the first epistle of Paul to the Corinth. And the second is, gipamatud-an niya ang iyang pagka-apostol. Gidepensahan niya ang iyang pagka-apostol as called by Christ to serve Him. Now listen to this. Gamay nga background sa kinabuhi ni Paul, siya ang manglulutos. He was a persecutor. And tanan nga nag-follow ni Jesus, gina-persecute niya, ginapapriso, but God changed his life. Paul encountered God in Acts chapter 9. He encountered the Lord Jesus Christ in Acts chapter 9, and Paul was changed. Sa diyang na-encounter niya ang Ginoo, nausab siya. I tell you, even if you serve the Lord or you are coming to church 5 years or 10 years, if you don't have really encounter with Jesus, nothing will happen in your life. And that is why ang himuon mga igsoon, iampo nato ning mga naglutos nato. Lahi ra ba ta mag-ampo kay Lord, madagsmagan unta Lord, mabangga unta Lord, mahug unta, mahagbong ingana ta mag-ampo, no? But what if atong iampo nga siya i-change pod pareha sa pag-change ni Lord sa imo, ha? And sometimes we pray that, Lord, change this man. Pero ang tubag ni Lord, ikaw unay pagbag-o. Kabantay mo, ana.
Therefore, anyone is in Christ. He is a new creation. The old has gone and the new has come. Listen to this. Sometimes Christians interpret or read their Bible like this. Therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Gibali, the old creation. The old has gone and the old has come. Sibot, gipasabot ana. Kristohano naman karon, muundang na kuaning sala, pero nibalhin sala ing sala. Mao na siyang the old has gone and the old has come. Because you stop this particular sin and transfer to another sin. Munang the old has gone and the new has come. And, mao pa gini atong pakyas. Natay panguna-una nga mamatarong ta pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot. Wala na gisultis Bible, kadi na may gisultis Biblia. Where we're justified by faith in the Lord Jesus Christ alone by His grace. Namatarong ra gyud ta pinaagi sa trabaho ni Kristo. Because di man ta makapalansang dito sa cross para maluwas ta. And aron ta makasabot og ayo unsa gyud ning new has come. Kaya naman tayo gitawag og old has gone and new has come. It is impossible for a genuine believer, kanang imposible na sa usa ka tinuod nga magtotoo, nga bag-o siya, pero naagyapoy daan nga mga pagpakasala nga naa niya. Di pwede nga, mura kag dual ba? Dual. Na kay old creation, naapo kay new creation. Imposible kaya na. That means, nagpabilin kang religious, but not a true followers of Christ. Kung naa ka na. That is why the old has gone. May nga gone, kanang forever, boom, nawala na siya, vanish na forever. Muna, the old has gone. And that is why, ayaw kag sige, tanaw sa ban, siya man lagi. Ang imong tanawon gyud ang imong kaugalingon. Kay kita tanan, naman tayo kita, di man ni relihiyon or religious thing na kanang kauban na ita, partnership. No, it's not. It's your personal relationship with your Lord. Di man si pastor nagpakamatay nimo, di man relihiyon nagluwas nimo, si Jesus. Daan pa sa nanglabay mga adlaw nagwali ko nga kining pakaulawan sad. Kining mangguba, gubon pod. Na may sige panggubaan ni mga relihiyon ang mga pagsimba, paghilabot ani mga pastor nga nagwali tan-awa unsay nahitabo. Na bag-or tong debates tagbilaran perting uwawa kayo. Sikat kayo nga debatidors, tigpanalipod o relihiyon. Pero nauwawan kay wala naglisod og panalipod sa iyahang gituohan. Sige rag ingong kami gauna. Unya abi gorog wala gatuon ang mga alagad sa Ginoo. So, if anyone who is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Unsa ka sa una, di na mao karon. Napoy uban, mo ni ang kinabuhi sa una, gibangko sa Ginoo, mubalik sa kinabuhi sa una. Mo nang na butang dito, the old has gone and the new has come. Kaya nihunong sa sala, nibalhin na puglaing sala. Now, listen to this. Ganahan ako, masabtan gyud og ayo, nganong si Christ man ang hinungdan. Why is it that Jesus Christ is the reason nga ang tawo na gitawag og kanang gitawag siya new creation? Gitawag siya new creation. Moadto na ta sa Zechariah chapter 3. Kanira nga translation day. Kana lang gamita. Zacharias. Chapter 3, verses 1 to 10. The whole chapter. Zechariah chapter 3, verses 1 to 10. Basahon na nako sa Bisaya. Ya balikan nato na, himay-himayon nato na. Unya gipakita sa Ginoo kanako ang pangulong pare nga si Josue nga nagbarog at ubangan sa anghel sa Ginoo. Pare,
But dili ni siya katoliko nga pare, kay sa panahon ni Zechariah, wala pa'y katoliko. Wala pa ng relihiyon nga katoliko or Christian, gitawag mga so-called Christian, wala pa ani nga time. So gitawag siya, si Joshua gitawag og high priest or Josue. Dapit sa tuon ni Josue, nagtindog si Satanas nga andam sa paghimog sumbong batok kaniya. So, i-imagine ha, akanang i-realize ni tanan mga igsoon. Si Joshua, nagabarog in the presence of God, he's standing in the presence of God, and beside sa iyaha, sa iyang tapad, naa si Satanas. Verse 2, ug miingon ang Ginoo ngadto kang Satanas, gibadlong ko ikaw, Satanas, ako ang nagpili sa Jerusalem, nagbadlong kanimo. Dili ba kining tawhana sama sa usa ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo? Niining higayuna nagtindog si Josue atubangan sa anghel og nagsulob sa hugaw nga biste. Unsa gisulob niya? Hugaw nga biste og giingnan sa anghel ang mga nagtindog atubangan niya, hubui siya sa biste niya nga hugaw. Unya ang anghel miingon kang Josue, gihinluan ko ang imong sala ug bistihan ko ikaw og sapot nga maanindot pagkanindutan ni. Amen. Verse 5. Gisugo niya siya sa pagbutang og purong sa ulo ni Josue. Busa gibutangan nila limpyo nga purong ang iyang ulo og gibistihan nila siya samtang nagbarog ang anghel sa Ginoo. In verse 8, in verse 6, og gisultian sa anghel sa Ginoo si Josue nga ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, kung magmatinumanon ka kanako og sundon mo ang gipahimangno or gipahimatngon ko kanimo, ikaw maoy mangulo sa akong templo ug ikaw ang magdumala sa akong hawanan. Ug dunggon ko ang imong pag-ampo, ingon nga ko pag-ampo nga anghel. Busa pamati o Josue pangulong pare og kamong iyang kauban nga mga pare nga timailhan sa maayong kaugmaon. Timan-i nga paanhion ko ang akong sulugoon nga ginganlan ang sanga. Sa atubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang nawong. Kulitan ko kini ug sulod sa usa lamang kaadlaw papason ko ang sala ni ining yutaa. Niadto niyang adlaw ang tagsa-tagsa kaninyo magdapit sa iyang silingan sa pagpahulay diha sa landong sa iyang parasan og sa iyang kahoy nga igira. Now ato ni siyang i-digest aron makasabot ta og ayo mga igsoon. Unang-una, kini si Zechariah. Usa siya sa major prophet sa mga minor prophet. Sa Old Testament, doon ay 5 major prophet: Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, og Lamentation. Kanang Jeremiah og Lamentation, si Jeremiah writer ana, so 4 lang unta, pero kay book may gisgutan 5. Doon ay minor prophet, gitawag sila minor prophet. It's because dili kayo taas ang ilang mga sinuwat. Naa sila'y kanang mga short epistles or mga sinuwat nila, mugbo lang kayo. Ang pinakataas nilang sinuwat kini si Zechariah. Ila-ilahon sa nato ni Zechariah before tamuan ni dire ang tamakasabot. Si Zechariah, ang kahulugan sa iyang name is God has remembered. That's the meaning of the name Zechariah. God has remembered. Remembered. Ang Diyos na hinumdum. Now listen to this. Kinsa man ni si Zechariah? Si Zechariah, kauban siya ni Zerubbabel. Human, after the Israelites, ang mga Israelita na ulipon sa Babylonia for 70 years, na mauli sila. There were 3 kanang panon sa pagpamauli mga igsoon, Nehemiah, and ilang mission to
rebuild the wall, the broken walls. And then si Ezra, unsa man tong ka Ezra? Tudluan niya, i-disciple ang mga tao, i-build up niya ang faith sa mga remnant sa mga Israelite. And then sunod kini si Zerubbabel. Si Zerubbabel, ang iyang mission is to rebuild the broken temple. To rebuild the temple. Ang iyang partner, mauni siya si Zechariah. And si Zechariah, remember, he was a martyr. Namatay siya, tunga-tunga sa halaran o sa templo, gipatay siya mismo. And that is why si Zechariah, gihisgutan siya ni Matthew, nga he was martyred. Gipatay siya. Unya, ningon ang Matthew 5, verse 11 and 12. Bulahan ka mo, blessed are you when you are persecuted. Why? Because ang nag-una kaninyong mga alagad sa Diyos. Mausap na ang gibuhat. Like Zechariah. He was persecuted and was killed in the middle of the temple and the halaran. Gipatay siya. But sa iya palang pangalan, God has remembered. Nagdala na daan siya og paglaom sa mga katawan. And I tell you, sa pagsugod og ministry ni Zechariah, paminaw og ayo, sa pagsugod og ministry ni Zechariah, nanunga-tunga na ang trabaho sa temple, na-stop kay gibabagan sila. Diba sa time ni Hagay, nasuko ang Ginoo, ningon siya Hagay. Nag-ingon ang mga tao, di parang panahon pagtukod sa templo, kay ang ila day ang mga balay, mo ila ang giuna. Sinaw na sila mga balay, lamin na nilang balay, samtang guba ang templo. Na? Gisugdan nila to, gitrabaho to, katunga ra ang nahuman, giundangan nila. And that is why Zechariah was commissioned by God to prophesy. And his mission is to prophesy, to prepare the people for the coming of Messiah. Gisugo siya, Zechariah, prepare the people for the coming of the Messiah. Munang naigisgutan dito, the branch. Katong the stone, the branch, kadto siya, si Messiah to, the Lord Jesus Christ, nga moabot. Amen? Mo ba na naulawan og ayon ning mga garbuso kayong debatidor? Kay makigdebate, emosyon ray gadaghan, wala gabalon sa kaalam, di pag yun magpaubos. Manulong ba, unya, way bala, di magtuon. Kung na po kayo nakatunan, gamitan na lang na, pagpalig-on sa uban, ayaw gamitag, pagbagarbog, pakiglalis, ni bisan kinsa. Kaya naulawan, ulaw kayo sila. No? Kami gasulat, kami gakumpile, ulawa kayo. Naana ni tanan, usa pa mo ingog, igo na lang mangangkon ba? Na, kami, naulawan. So listen to this, ato ning himay-himayon. So, Zechariah, si Ezra and Zechariah, Zerubbabel, Haggai, kining nga mga prophet, nagministeryo sila sa mga taong nauli na gikan sa Babylonia, post-exilic. Nanggawas na after 70 years sila gikan sa Babylonia. Mo nang ang Bible ingon sama siya sa agipo nga gikuha sa kalayo. Unya mas makasabot mo ayo ani. Binagsaon sa nato. By the way, focus tag paminaw mga igsoon because di ko ganahang nay mo pauling walay masud ang huna-huna because ang wisdom nga gihatag ni Lord mao man gini ang mag-usab nato sa gahom ug tabang sa balang sa espiritu. Amen. Paminaw gyud mo og ayo. Ingon diha. Zechariah chapter 3 verse 1. He said, "And he showed me the high priest standing before the angel of the Lord." Kinsa ning high priest? Ngayang ipakita si Joshua. Listen, kung si Zechariah, the name of Zechariah means God has remembered. Exactly, God remembered his people, the Israelite. They were captives for 70 years. They were slaves for 70 years dito sa Babylonia. But God remembered them and gipagawas sila sa Ginoo. Gidalag balik sa Judah, sa Jerusalem.
Because God remembered His people. Kanang naa sa tapat, na God remember you. Nainumduman ka, nakita ka, nadungog, nakitaan sa Ginoo imong pagkinabuhi. Wa ka niya, kalimte, ikaw rin nalimot niya. Hello? Mubita ng mahadlok ta, mabala ka, nalimot, tas yung pulong, nalimot, punta sa Ginoo. Naamo diha? So ningon siya, nakita nako si Joshua nagbarog, standing before the angel of the Lord. Listen to the word. Listen to the word. Listen to the word. The word standing, it means serving and following the law of God. Naa siya, in the service siya, nagsimba siya mo man ay word nga standing, kung imo nang tanawon pag-ayo. Daghan, kita ba nagbarog batas atong pagpangalagad? Kita ba nagbarog diha sa pulong sa Ginoo? Kita ba nagbarog diha sa atong pagkakristohanon? The Bible says that Joshua standing before the angel of the Lord. In other words, in the presence of the Lord. Is standing in serving the Lord, standing in worshiping the Lord. Muna yung word niya standing. The name Joshua means God is the salvation. That is why in Hebrew word, Joshua is equal to the name, English name, Jesus. Nasabtan na to? Munang sa Hebrew word, Yeshua. Yeshua. Kay God is our salvation. Muna gipasabot ana. And gibuntis si Jesus ni Mary. The angel said, giingnan ang Joseph, panganli siya Jesus. Kay siya mo save, iyang luwason ng tibuok kalibutan. Jesus means God is our salvation. Joshua standing as the high priest. In the book of Hebrew, Jesus Christ is our high priest. Makita nimo that the life of Joshua, kini nga high priest, siya ang gitawag og foreshadow sa coming Messiah. Is the portrait and the type of Christ. Masabdan nimo nga diha sa iyang pangalan, diha sa iyang posisyon, diha sa iyang pagkinabuhi, diha sa iyang in his service. Makita nimo karon ang shadow ni Jesus. Paminawan ni. Standing before the angel of the Lord and Satan. Ha. Nasi Satan? And literally means, ang Satan is the kanang persecutor or nag-oppose. Nagbabag siya. Asa iyang gibabagan? Kanang word nga standing, kanang pag-alagad, kanang pagserbisyo, kanang pagsimba, kanang pagstahod sa Ginoo mo manay word nga standing gipasabot aning book of Zechariah, maunay gibabagan ni Satanas. Why? Because ningon ang Bible si Joshua nagbisti og hugaw. Padayon sa ta. So, and Satan standing at his right side to accuse him. Minsan, usahay mga igsoon, mabati nato ning naay magsamok sa tong kasing-kasing, di ka angayan. Tanawa, simba-simba ka, sala, raga po ka. Di ba? Kabantay ka na? Nga kita mismo, na ay mga negative thoughts. And that's the seeds nga gikan ni Satan, the negative thoughts. Nga moingon sa imo, di ka angayan, tanawa makasala, regapong ka, simba ka, pero tanawa imong kinabuhi, di ba? Gina-accuse ta kanunay sa matag adlaw sa tong kinabuhi na imo, condemn nimo, mo discourage nimo, tanawa, wa ka na bago, tanawa, mo regapong ka, tanawa. Amen? Nasabtan na to, amen? Now, next. Ingon ang next verse, sa verse 2. Himay-himayon na to ni. Total, dire raman ta mag-focus, no? The Lord said to Satan, tanawa ra gini, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man his burning stick snatched from the fire? Na ako rin, himay-himayon sa Bisaya, mga igsoon, aron ta makasabot og ayo. Kining Joshua diri literally high priest lagi siya. But remember nga ang word ni Lord wala lang nag-focus sa usa ka tawo like the high priest si Joshua.
but also focus to the Israelites from the fire. Gikan sa Babylonia, gikan sa dakong daog, gikan sa pagsulay, gikan sa slavery, gikan sa pag-purify in 70 years dito sa Babylonia. And the Bible says, gikuha ang maong kahoy nga nag-asog ang agipo. Kaya kung wala siya kuhaan, mahurot siya kasunog. That is why the Israelites were called, during the post-exilic, gitawag sila og remnant. Remnant. Nag-imagine ba mo na idako kayo nga burned fire? And daghan kayo nga sugnod dire. So, ma-picture out na to, mauni ang Babylon. And then si Lord, ang remnant, ang Jerusalem. I mean, ang Israelites, apil si Joshua, Zerubbabel, and kini nga high priest si Joshua, gikuha sila like the firewood nga wala pa nahurot og kasunog. Munang niingon siya diha, gikuha siya gikan sa tapok sa dilaab sa kalayo. Because ang kahimtang sa mga Israelite, sulod sa 70 ka tuig, mura man sila og mga sugnod nga gitapok nagkalayo. Nagkahurot. Ang uban nangamatay. Lisod ang ilang kinabuhi, gina-persecute sila sa time ni Daniel. I mean sa time ni Esther. Tanan nga mga Jewish, hapit sila ma-eliminate tungod ni Haman. And then ingon ang Ginoo diha sa iyang mga pulong. No? Kini nga tawo, this man, a burning stick, snatched from the fire. I mean, kini nga high priest, gikan sa Babylonia, gikuha. Kini nga Israelites, kay duha lagi ni siya. Si Joshua nag-focus sa iyang kaugalingon, kini nga pagtudlo, o sa mga katawhan nga gikuha gikan sa Babylonia. And ikaw ako gikan sa kalayo, gikan ka sa pagpakasala, hapit maug daw ang tibuok nimong kinabuhi. But praise God, giluwas ta sa Ginoo. Praise God, gikuha ta sa Ginoo. Gisnatch ta niya gikan sa burning kini nga gihisgutan diri. Gikuha ta niya. And then the Lord said to Satan, Satan, pahawa, kining tawhana gikanis nagdilaab, nga tapok sa sugdod, murag burn fire ni, gikan ni dito, gikuha nako. The Israelite, Joshua himself, gikuha nako. It means nga bisag unsaon pagag-akyos, bisag unsaon pagagbutang-butang sa yawa, butangan kag mga negatibo, gikuha na lagi ka ni Lord. And God snatched him, Joshua and the Israelites. And here's Satan accusing them. Nag-accuse sa ilaha. Dili lagi ni angayan, ako lagi ni Lord, kay makasasala lagi ni siya. Dili ni angayan, dili ni imuha ing ana ang yawa, di ba? Ikaw ug ako gibira ka ni Lord gikan sa bisyo, gikan sa sala, gikan sa relihiyon, bisag asag unsang kaimtanga ka. Gisnatch ta ni Lord, gikuha ta niya. Next verse. Ingon ang verse 3, now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. Ano daw? Ang suot niya hugaw kaayo. Nga nagbarug siya sa presensya sa Ginoo. That is why ang yawa magsigig. Pangangkon ako alagi ni Joshua, ako alagi ng Israelite. Kay mga gahi ni sila ulo, kay wala ni sila gasunod nimo. Sa previous verse niingon si Lord, gisnatch na gani nako, gikuha na gani nako. Dito bitaw ni sila Babylonia, hugawit ni bitaw ni sila, gahi bitaw ni sila ulo, pero gikuha na nako sila, gikan diha. Pero ang yawa magsigi gyapon pangangkon sa imong kinabuhi. Amen. You and I owned by the Lord. Di na taiyas kalibutan, di na kaiyas Ginoo. Pero kung wa pa ka kasabot, maglibog yung kagkisay tag-iya nimo. Now listen. And nagbarog siya sa tubangan sa Ginoo with filthy clothes. Hugaw kayo. This is the clear picture of you and me in the presence of God.
Hugaw ta kayong nagbarog at tubangas Ginoo. Klaro kayo na. Next verse, ingon ng verse 4. Tanawang verse 4. The angel said to those who were standing before him, listen, take off his filthy clothes. Hubua. Hubua ang iyang hugaw kaayo nga biste. Now listen to me. Ikaw ug ako di gyud ka kahubo sa imong daang pagkatawo. Munang bisag unsaon nimo tinarong og simba, tinarong magpakasala ra gyud gyapon ka. Why? Si Lord lang ang makahubo sa imong daang pagkatawo. Si Lord lang ang makatangtang sa daan imong pagkatawo, dili na nimo mabuhat. And ngano karon nga naa pa man ka sa sala because dili tinuod nga ang imong kinabuhi gisurinder nimo sa Ginoo. So, siguraduon na to na. So, take off his filthy clothes. The worldliness, fleshly desire. You know what? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mauna siya ang gitawag og filthy clothes. And he said, come on, hubuan hubuan. Wala giingnan si Joshua, hubua imong daang pagkatao because kitang tanan dili nato kayang usabon ang atong kaugalingon. Ayaw mo tuwa ng mga lalaking nabago kay nanguyab. Doble ang kademonyuhan pagka nagkamuna. Ano tuwa na? Amen? Ibawani mo ng tao nga og mag-uban mo. Wa pa mo relasyon, okay ra mukatawa abot dunggan. Pag naano mo yung relasyon, mukatawa abot kapos dunggan. Mauna na. Ayaw mo nang paanghil-anghil. Nasabta na to. Lust of the flesh. The lust of the eyes and the pride of life. In Genesis chapter 3, God said to Adam and Eve, do not eat. The moment mo labag mo, mukhaon yun mo, patay mo. And Eve was tempted by the devil. The lust of the flesh, lami ang kanon. Lust of the eyes, grabe no. Pride of life, makahimong knowledgeable. Like God, kahaon ko ani. So, sa tulo ka area sa itong kinabuhi, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, Adam and Eve nahagbong diha. In Matthew chapter 4, Jesus was tempted sa lust of the flesh, sa lust of the eyes, and the pride of life. In Matthew chapter 4. Pamilyar? Gitintal siya. Sa unod nung kaidlaw, sa kining kanindot sa panglantaw, o sa garbos kinabuhi, gitintal si Jesus. Lust of the flesh, he said, you are hungry? 40 days na, nga kay kaon. Kagahapon mga igsoon, naghanang temptation. Labangon na dyan ako ni, dapat mahuman dyan ako ni. Galuto sila dito sa kusina, makasimhot, mangyugo, lamia. Ako pong mga anak, Daddy, snacks, open. Di, open po ko. Daddy, di na ko kahurot. Panggutuma ko. Niabot na po si Rachel, gadala og tambis. Pastor, oh Lord, hallelujah. Pero dili na ako pwede. Bahala ka diha. So nagpadayon na ko, gibasa na ako, antod na human ako, agbasa ang Old Testament. And thrilling na kayo akong oras. Wow, pag-abot og 5 minutes, nangandam na ko kay mukaon, na ko 5 minutes na lang. And then niadto ko sa kusina, 3 minutes na lang yun. Lami na kay kaon, paway sa tani. May mo ko sa kong cellphone, may tanaw sa kong cellphone kadali. Amen? Usahay mga igsoon, himo-himo kag pakigsahan, ikaw ra pa mo guba. He was tempted. Jesus was tempted. Sa iyang kagutom, sa iyang flesh. And the lust of the eyes, the devil said, Jesus, let's go. Ato ta. Tanan nga imong nakita. Oh, this magnificent nations, oh, the kingdoms will be yours. So, gitintal siya sa lust of the eyes. Nindot kaayo nga nakita. But Jesus said, no. And the last, katong last,
nga temptation. Gidala siya sa habog kayo. Unya gingnan, ambak. Ha? Ambak. Psalms 91, the Lord will send His angels nga mosalo nimo. And that's the pride of life. Because nagpakatao man siya. Gibiyaan niya iyang pagkahari, ang iyang pagkamumando. Kay siya maoy nahimong sulugoon. And gitest ang iyang pride. But wala gyud na siya. Wala gyud na anod ang atong Ginoo sa temptation. Tanawa ni. Naingon siya, take off his filthy clothes. Lust of the flesh and lust of the eyes and the pride of life, take it off. So I have taken away, see, I have taken away your sin and I will put your rich garment on you. Wow! Gikuha ang iyahang hugaw nga pagkamakasasala. Remember Luke chapter 15, the prodigal son? He squandered everything. And himo siyang empty. Ang nabilin na siya, perting hugawa. Ingon siya, mauli ko sa akong balay, ako ingnon akong papatay, nakasala ako sa Dios og nimo. Isipan na lang ako ng imong sulugoon, dili imong anak. But the father said, dali mo. Asa na tong robe? Katong mahal kay expensive kayo, katong harianong suot. Katong fine linen nga bisti sa hari. Hukasin ning akong anak og ihatag niya. Bistihi siya pagbalik. Tanawa ni. See, I have taken away your sin. Kisa yang gingnan. Si Lord nakigsulti kang Joshua. Joshua, tanawa. I have taken away your sin. But not only Joshua, also the Israelite, the remnant from Babylon. Naadto sila sa Babylon because of sin. Because of their wickedness. Tungod sa ilang mga sala. And gikuha sila balik sa Ginoo. Murag mga agipo nga wa pa nahurot og kaabo. Munang gitawag og remnant. And gidala sila back to Judah. Back to their own homeland. Gidala sila dito. And the Lord said, see, gikuha na ko ang inyong kaugawan, gikuha na ko ang inyong sala, gipasaylo ko na kamo. Nahibaw ba ka nga wala lang si Lord nakigsulti nga to kan Joshua or to the Israelites. But God is talking to you now. Gihinluan na ka sa Diyos. But ang uban na to mga igsuon, walay pake. Gihinluan sa Ginoo pero maghugaw-hugaw gihapon. Now, si Satan kasigig akyos, ako alagini. Matingan si Lord, ako na ning gihinluan. Pero kung maghugaw-hugaw ka, buot gipasabot, mura ra gisulti nimo ngadto sa Ginoo, Lord, iya lagi ko ni Satanas, dili lagi ko imo. Anong hinluan man ko nimo? Nga iya man ko ni Satanas. Munang dili pwede nga the old has gone and the old has come. Nawala tong pagka palahubog kay napulihan og pagka sugarol. Maura man na, the old has gone and the old has come. Mao man ang problema ha? Naaray giwala kay gipulihan og mas grabing sala. Naapa ba mo? Amen? Next verse. Igon ang next verse. Paminaw. Then I said, put a clean turban on his head. Sa Exodus, mga igsoon, na gitawag og high priest nga si Aaron. Gibutangan siya og tabon sa ulo gani na ay bato or na ay kanang something na bulawan nga gibutang sa iyang nga kanang gitabon sa iyang ulo. Unya kana nagpasabot nga mag-alagad ka sa balaan nga Dios kay gibalaan sad ka. Munang diingon diha gibutangan og turban ang iyang ulo. Ikaw og ako mausab ni. Wala ka giluwas ni Lord para lang magpasinaw og bangko. Mag-alagad tas Ginoo. Sa unsang paagi makaalagad tas Ginoo, i-share na to ang iyang pulong sa uban. Ang problema na to, di na ganita mo share ngadto nila sa pulong sa Dios, nahimo patag kapandula nila. Naminaw pa ba ta? Amen?
So, gibutang ni sa iyang ulo. So, they put a clean turban on his head and clothe him. On his head, paminaha? On his head. Bisan na nga itong panghuna-huna, kinahanglang mahinlo. Kay pwede nga hinlo na kay kag nawong, kay unsa kay gi-apply sa nawong. And hinlo na kayo kag biste, pero imong huna-huna, dautan na gapon. Kana sila, basig kuan sila, siya gani, kuan na siya, sila. Hugaw ang atong huna-huna. Atong huna-huna. So God said, butangi siya og clean turban. Clean mind. Kanang manghuna-huna ka. Kanang imuhang nasa imong ulo. Kabalo mo daghang mga gitawag karog kanang so-called wisdom nga nakapa hugaw sa atong huna-huna, nakakorap sa atong huna-huna. And God, ang Dios, gusto siyang butangan ka diha sa imong ulo, diha sa imong huna-huna og limpyo, balaan nga panghuna-huna. Because bisag nag-ambak ka diri sa church, bisag nagpagamit ka diri sa church, bisag nag-alagad ka, makita ka sa mga tao, pero kung hugaw kang manghuna-huna sa imong isig ka tao, wala ka kasimba sa Dios. So, iyang gina si Joshua. Butangi siya balaan, ibutang na siyang balaan nga ulo. And not only Joshua, for the whole remnant of the Israelite that went out from Babylon. Kinahanglang na sila hinlo nga panghuna-huna. And listen to this. O kung sa'y nakapuno sa itong una-una, mo po na manggawas. Amen? Nakaiwa man tayo basa-basa sa pulong sa Ginoo, di ang manggawas sa itong baba, dili pulong sa Ginoo. Amen? Muna ang problema. And, so, padayon ta, asa na ta? The angel of the Lord give this charge to Joshua. Unsay unang gibuhat. Listen, number 1, the Lord snatched the Israelites or Joshua from Babylon, the burning fire. Gipagawas. Gisnatch. You and me, gisnatch sabta, gipagawas sabtas Ginoo, gikan sa burning fire, and that's sin in our life. Gipagawas ta ni Lord. Next, we are forgiven. He said, Satan, shut up. I have I snatched this man. Gikan sa sala, gikan sa pride, gikan sa garbo, gikan sa lust, gikan sa flesh, gikuha, and I accept him. Sa pailain. Gi-clean, na ay cleansing nga nitabo, gihinluan siya. That's number 3. And number 4, God gave him kanang bag-o nga sinina. Gibistihan siya sa Dios. Gihatagan siya bag-o nga kinabuhi. Tanawa karon, di ba na bag-o nimo? Sa una kay sige ra ka negatibo, sagot ang kwarta ani lisuda gani kinabuhi. Puro kwarta na sa una-una. Karon kwarta gyapon. Pero lahi karon nga naman. Ato na una-una karon, salamat gis Ginoo. Ginoo na gyud, ang Ginoo makatipan gyud. Amen? And what happened? Human kaniya gisnatch, gikuha kaniya gikan sa sala, gikan sa kalayo sa impyerno, iya kang gihinluan, and then gihatagan og bag-ong biste, gipasaylo kaniya, and gicommission. This is now the commission. Because human na ka gikuha sa kalibutan, human na ka gikuha sa sala, na gisugo sa Lord nimo. He said, this is what the Lord Almighty says, if you will walk in my ways and keep my requirements. Asa ni makita? Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Sa verse 8 ni ingon dito, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Tanawan yung Bible, kay basig ingon na meditate on it once a week. Look at your Bible and read it carefully. Kay base nakabutang diha Joshua 1:8, basahan ni matag kausas-us katuig once a year. I tell you, you are so kanang busy kayo ta sa mga butang nga kalibutanon.
Biyaan lagi na nato kay mga matay ro tatanan. Tagay panahon ng pulong sa Ginoo. He said, Joshua, if you walk in my ways and keep my requirements. Unsay reward sa Joshua 1:8? Prosperous and successful. Stop praying success and successful in life if you do not obey the Lord. Nagbutang na si Lord diha og unsa na tawag na? Pattern or solution. 1 + 1 = 2. Meditate, read and meditate day and night, plus obey equals success and prosperous. We just keep on praying, Lord, prosperity, Lord, success, Lord. Without reading, even living a life that pleased the Lord. Tanawa ni Joshua, and pulihin ang ngalan. Pulihin is imong pangalan. JJ. Pulihin is imong pangalan. Gerson. Cheryl. Princess Jane. If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house. You understand this word? Govern my house? Pasagdan ka ni Lord. Ang unsay na ni Lord, sige ikaw bahala na. Kung kinahanglan ka ni mo na, gamitan ni tanan. Govern my house like Joseph in the house of Potiphar, the official of Pharaoh. Nag-govern siya dito. And next, ingon siya, and have charge of my courts. Himuon siyang maghuhukom. He will act and he will sit on the office of the king. Siya maoy padumalaon ni Lord. Naa siya gitawag og promotion. Bisan gidemote siya og ayo, gi-promote siya ni Lord. Do not keep on praying promotion kundi day ka mosunod sa Ginoo. You know what? Kung ma-promote ka sa imong kaugalingon, kay ikaw ray ka promote sa imong kaugalingon, mahagbong ra ka dayon. Pero pag si Lord mag-promote nimo, ang tanan mobitay nimo, maapil no og ka-promote sila. Nadunggan nato, amen? You will govern my house and have charge of my courts. Na? Saligan. And the Bible says kung kasaligan ka, if you will be trusted sa mga gagming butang, tagaan sa kanyang dagko. And, sa pailain, I will give you a place among the standing here. Wow! Ang iyang gipasabot. For you and me, we will have our place in heaven, in the presence of the King of Kings. We will stand with those people nga nangaluwas. Pagkanindot, ana. That is why, atong seryosoon, mga igsoon, ang kabag-uhan nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang kabag-uhan nga gibuhat ni Lord, ang gibayran niya sa iyang hamili nga dugo. Barang makasabot ang ayo, unsa ning the old has gone and the new has come. Kadili man na pwede nga nawala na iyang pagkalabakira o niya napulihag pagkahimantayon. Ha? Dili man na pwede na nawala ning imong bisyo na pulihan na noog mas praise God, pastor, ni undang nagpanigarilyo, gadroga na hinuon. Amen? Praise God, pastor, ni undang nagyod siya, pastor, sa pagpangdaot. Pero sige ko niya gipost sa Facebook. The old has gone and the old has come. So, ayaw nagsigig panglantaw sa uban, og nangapag-o na ba sila, kumusta na ba sila, ang imuhang kaugalingon karon maoy focus eh. Because ang Biblia, kung sabto nimo kaayo, imong masabtan gyud nga ang kapakyasan sa mga tao kay nagtanaw sila sa uban. Wala sila nagtanaw sa atong Ginoo. Ang Hebrews chapter 12 nag-ingon, fix your eyes unto Jesus. Tanawan yung Bible. Basig nag-ingon diya, fix your eyes unto your neighbor.
Mano magsakit man imong duga makabalay og nindot tong imong silingan. Nganong naglabad man ang imong ulo karon nga ang imong silingan ay bag-ong sakyanan. Nganong dili naman ka katulog nga gipanalanginan ang imong kauban. Ngayon ka man naman ko Lord galagad man ko sila wa galagad na man lagi blessing. Remember nga ang nagunitan sa tanang mga tao nagalagad sa Dios o wala diining kalibutan na mahanaw. Ang nagkinabuhi ras pulong sa Ginoo magpabilin magbarog. Nga naay kaligon, will stand in the presence of God in serving the Lord while niya patadin ni sa yuta kabarong tas pagpangalagad, and so we will have our own place in the presence of God in heaven. Naapa mo? Nato'y gapo sa Facebook. Ngano kuno mga plahubog di katog langit? Kay dili gani kuno kauli sa ilang balay mo adto na og langit. Pagkauli nga nasubraan na po. Amen? Ngano kuno nga mga magsugarol kuno sa bungiro di katog langit? Kay og Domingo ganito sa bungan wala sa simbahan mo adto na og langit? Napa mo diha? Napay uban magsige gampo gamita ko Ginoo di mo basas pulong sa Ginoo. Saan mo kanila paggamit? Amen? Lami ra ba ning libakira mahimong magsasangyaw? Lami na. Kinanindutan. Kaning yaw-yawan. Pag magyaw-yaw nas pulong sa Ginoo, kinalami ang maminaw taana. Amen? May kabalo mo kung sabaan mong magyaw-yaw. Ning ato mga ginikanan diri nato or kamo mga anak sabaan mo sa inyong mga anak nga sig magbadlong ninyo nga mga ginikanan mo. Mang badlogon man kuno imong aman, man kuno imong guba ang garbo. Kung sabaan mo anak nila, dili ra na katupong sa gibati nilang kasamok sa ilang nakita sa imong pagkinabuhi. And that is why dapat mabag-og yung ka diha sa Ginoo. Napay proud kay ta, Christian ko. Nakahibalag mga tao ang suhitog Biblia, naulawan ra kadayon. Mga debatidor? Tama mga debatidor. Kusog kay mga emosyon, grabe kay mga saba. Ulawan. Ano man? Way bala. Sulong o gira. No? Murag Pilipinas, China, dali, gira ta, papalita sa migbala. Kanara si kanhan kay mahal. Amen? Israel. Nganong dili mapildi ang Israel sa gera? Because naa sila'y kaugalingong planta, they have their own factory. Sa armas, sa mga tangke, sa chopper, sa mga warship, even submarine, mga kahimanan naa sila. Kita makigira ta China, papalit ako. Asan tang palit? Sa dito sa US, ayaw. Hari China kay barato, palit nagbala dito. Skado para itulinan. Skado para itulinan. Kamo mga Kristohanon, this time sugding focus ra mo sa Ginoo. Trabahua og ayo ang inyong pagkakristohanon aron mo makabarog. Tun-i og ayo ang pulong sa Ginoo, basaha og ayo. Before mga igsoon magsulat ko, maghimo ko og mga list sa mga verses nga ako nagikuan. But na ko'y nadiskubrian. Mag-search ko sa mga original text. Akong tanawon ang background kanus ani tabo gina-search nako. And after that maminaw ko ana mga wali. Gawas nga naa na kay imong kaugalingong naandam na nakakita pa kag nakadungog sa revelation nga uban. May mga nadiskubrian pa ka because og magpuwali kas bulong Ginoo di ka magtunton mura ra ka gamasag simento para sa kalsada, daghag balas, daghag graba us kasakorang simento agian og barko. Barko ba mo agis kalsada? Ditsog kapulpog, ditsog kaguba. Amen? Ang reason mga igsoon, the purpose, the goal, ang target nato, ang ato ang tinguha, to be like Christ. Amen? Naisikat ron sa China, mga igsoon, nga didto sa ilaha, kurat kayo sila ning hitabuang. Gitawag siya og fat cat, usa ka batan-on nga kanang online gaming, a gaming influencer, mangguro na siya.
And with relationship siya sa usasad ka babae, dato na kayo siya. Sikat na kayo siya. And na siya yung relationship, a young woman. And then nasakitan sa kayo, kay makigbulag na sa iya, and then naa siya, kung makita ninyo na sa video kanang footage sa iyang pagpakamatay, nasa giinom niya, murag makahubog ba to, unya naghilak siya og ayo tungod kay di naman muhatag og panahon katong babae sa iya. Nya iya tong gilove og ayo. Kabalo ka kung sa iyang gibuhat, before siya nagpakamatay, iyang gisend ang iyang money sa iyang account sa babaeng nagpasakit niya og niambak siya sa bridge na matay. Amen? Sige man naglabang-labang god sa ako ang wall. Unsa guning fat cut nga may mga tambok nga iring nga mo So gi-search na ako, mo di ay. Unsaon nimo pagkabarog diha sa Ginoo inigabot sa malisod nga mga sitwasyon. Inigabot sa grabe nga brokenness imong kinabuhi. Di ka ka-stand. Magbong gyud ka nga naman. Wa may nipaligoon nimo. Kay bisag unsaon kag ingong basag gyud ang Biblia. Baliw ra gud tanawa to day be. Joshua 1:8 sa today. Baliw ra gyud ta na. Ningon ang Joshua 1:8. Read. Keep this word. Keep this book of law in your lips. Meditate on it day and night. Every day. Pag mata ni mos buntag basa, before ka matulog, basa, pamalandungi. Di na gani ka mo basa, ang imong ipamalandungan, utang unsaon pagbayad. Pareho ra ta. Naapa ko'y 40. Nga bayro nun. Sultihan ka na ko, mahuman yung problema, imo ganing edad, nagkahurot. Nagkahuman ning atong pagkinabuhi, sa kalibutan, mahuman, rana, tanan. Niyon sa said, do not let this book ayaw tuguti, depart from your mouth. Always nimong gilitok, gi-familiar, gi-memorize, gi-meditate, gi-pamalandungan na nimo kayo. And he said, meditate on it day and night. Meditate on it once a year, once a month, once a week, every Sunday lang. The Lord said, Joshua, meditate on it day and night. Sige ratang kagunit sa cellphone, bisag naa sa church, cellphone. Wala na ni. And then, so that you may be carefully. Na po rin makapakyas-pakyas sa pagkinabuhi kung sa'yo nasulat rin, wala pa malandungi. You may be carefully to do everything written in it. Some written in it, everything. Walang ningon ang Bible nga some or just part. But he said, everything, ang tanang nakasulat din ni imong maikinabuhi. What's the reward? Then you will be what? Kining prosperous and success. Kining prosperity and success, ayaw na nigi-pray. Bisag dili pa nimo nigi-ampo, this is the promise of the Lord. This is not your obligation. God will act based on His promise. Iyan ang buhaton. And His promise is prosperous and successful. And that is not our part. That's the Lord's act. Ang atong trabaho, unsa? Ampingan ng pulong sa Diyos diha sa atong mga baba. Kabalo mo, usahay, mag-praise God ta, and then mamalikas. Unsay mga in English og pamalikas? Mga bulldog? Bulldog na lang, kay lain po kayo gatong. Ampingan na itong baba na kani mga Christian, rabag yun, pailak-hilak, mga antades, Ginoo. Because the words ginanggawa sa itong baba, pinakalami kayo. Busa-musayaw ta, mumulukso ta. Unsa ka na ito na yung sugod na? Nga kanta? Kung natumba ka man, bangon na o pamapam.
Katawa mo maghimo bitaw mo inyong lyrics. Shh. Kamo ba makadawat na mo sa ID sa senior citizen usa pa day ma-memorize ninyo ng lyrics sira balik-balik kada Sunday. Amen nya. Lami kay nang kata panguna ug pamapa tuhod mo. Tuhod mo. Amen? Lami kayo nang kanta. Pero nganong mo anita magsimba ta magdayeg murag mga pildihan og dagway na sunugag balay og dagway gibulagan ganiha. Why? Ngano man na? Wala ta nakabarog sa pulong sa Ginoo. He said, just remember my word. Read my word. Do not let this word depart from your lips, from your mouth. And then meditate on it. You know what? Ang kambeng, ang baka, naa sila'y kanang gitawag og chamber sa ilahang kining unsa na oxen and goats and unsa pa yung mga hayop. They have this chamber inside their mouth. Ani sa gilid. And manibsip na sila, kaon na sila until they're grazing on bisag asa sila kakaon. And then after that, pag nakainom na sila tubig, and then manglubog na kay mamahuli kasi they're meditating, gidigest nila, ginamnam nila, giayo-ayog yun nila, di yun sila mo biya aning pulunga, og di ni madugmok, og di ni masabtan, og di ni maabo. Amen? And that is why, maminaw ra kagwali, kini akong iwali, maminaw, lista ra mga bersikulo, di gyud ka magsilbi. Naminaw pa ta? Samot, nagwa kay gibasa. Pakalitan kay nga Sel. Ikaw mo, Sharon Sel. Kuratan kayo. Ningon dito sa Timothy, prepared. Season and out of season, be ready. Pakalitan na, ikaw mo siya. Oh, Pastor! Gamitan pa si... Naapa mo? You may be careful. Aron nga ikaw mahimong makamatngon pag-ayo sa pagkinabuhi sa tanang nakasulat. And the parallel verse of this scripture in the Old Testament, in the New Testament, is Matthew 6:33. That's the parallel verse of this. Ngayon sabi to, seek ye first the kingdom of God plus His righteousness, not our righteousness, but the righteousness of the Lord. You have to seek Him first and live in accordance sa iyang nga kabubuton, sa iyang nga righteousness, not on our righteousness. And equals prosperous and success. Prosperity and success. Now, dili ko nagwali direct prosperity, successful, unsa pa diha because di na maoy pinaka-concern nato. Ang atong concern, langit. Mano po ka magsig, panganay madato ko kayo, Lord. Pag nadato na ka mamatay, na ka magproblema ka kisa. Kung tagaan na to, itong anak badlungon, kaning malamon. Ang atong focus, langit. Munang ayaw ka sugot, nga na kay taong mapandulan, napandul ka na yung pandul. Focus sa Ginoo kay langit ka, padong. Langit ka pa dong, giubo na ang filthy garments. The old has gone. And he said to the servant, come on, bring the rooms, hurry up. Giilisa na ka, bago. Nawala na tong imong pagkamas. The sinner, the old nature, boom, wala na. And the newness of Christ is in you now, is on you. Wala na. Gisuot na nimo. Maglisog lang tagbarog. Why? Dili man ta mosulod ani. We love prosperity and success, but we hate the word of God, the law. Kuan kay ta reluctant kayo ta to perform the promise of the Lord. I mean di kanang kasuguan sa Ginoo. And we keep on this kaning unsa ni gitinguhan nato ni prosperity and success. Di ni siya mao. Namoy nindot kayong balay and mahal kayo nga sakyanan and ang tanan nga mga bangko na puno na nimo og money.
And apil na ka sa Hall of Fame. Mga wealthy kayo nga mga tao, sikat kayo nga tao. Inig kamatay nimo. Inig kamatay nimo. You will stand before God. Nga dili nimo madala ang imong kadato, ang imong profession, ang imong ka-bright, ang imong walay kaalam, ang tanan nga nanimo wala. Muni atong timan-an pag-ayo. Because bisan gimatarong nata sa Ginoo, inigtuan nata sa gawas, maghugaw-hugaw na punta. And you know what? Pag kita mga igsoon gimatarong na ni Lord, og tuwa ta sa gawas, maghugaw-hugaw ta, ato pong gihugaw-hugawan ang mga una-una sa mga tao. Kapila pa man kawali ang imong madungog. Naghuna-huna na kag langit na ka? Basin baya o wa pagita ng aluwas, ani ba? Kaya wa na to, gitininuod o dawat si Jesus Christ our Lord and personal Savior. Naamis kamatuuran, naakas kamatuuran, kusog kita mangangkon o gingana. But makita sa itong pagkinabuhi, mga igsuon, nga wa gyud di ay ta, in taon nakabarog pa. And si Satan magsigig accuse ni mo, Lord. Di ba, Lord? Isimba niya ng Sunday. Pagkahapon, Lord, tanawa, gaon sa siya. And then, imbis mo yun ang Ginoo, paghilom di Satan. Kaya ako na ning ginluan. Mo yun ang Ginoo, bitaw, Satanas. Kaya wa pa dyan yung nagpag-o, bitaw. Ato na lang ni hulaton. Naminaw pa bata, mga igsoon? Mayong odto, human, lagi ko ron, alas 3. So, maniyang iyang gisulti. Balikan na to, mga igsoon. Ang gitawag og new creation. Ato ta, 2 Corinthians 5:17, because diha ta magtapos mga igsoon, tagaan nato na siya og bugat nga pagtagad sa atong kinabuhi. Therefore, conclusion. This is the conclusion. Why? The previous chapter, before siya niabot sa chapter 17, gi-explain na niya ang atong pagkaanak sa Dios o ang atong pagkalinawas. So, pag abot niya sa verse 17, in chapter 5, he said, therefore, it means the conclusion. He said, if anyone who is in the church, mao ba nagisulti? Ningon ba ang inyong Bible? O si bisan kinsang naan ang simbahana? O si bisan kinsang nasakop ni tarpulano? Ang Bible nag-ingon, if anyone who is in Christ. Only those people who is in Christ. In Christ. Dapat makasabot tag-ayo ana. That is why pamalandunga imong kinabuhi, in Christ pa ba ka? Or ang imong lips is in Christ, but your heart and your mind and your behavior is in the world. He is in your creation. Pwede ba nato palakpakan ng Diyos, mga igsoon? Ikaw ang high priest, like Joshua, nga gihimo nga new creation sa Ginoo. Romans 8 verse 1. Romans 8 verse 1, wala na kay silot, di nakasilutan. Ang uban hadlok, ambot lang, mamatay, basin maimpierno ba ko, uy, makinarong jud ko. Kay wa pa kayo nasabti ang pulong sa Bible. And you cannot, kanang, bisan pag magtuon, gyud ka gayo, di pag yun mo 100% masabtan gini mo ang pulong sa Ginoo. Bisan pag mo eskwela ka theology, mag 4 years ka dito sa Bible school, mag Master of Divinity ka, and after 3 years, mo Master of Theology and mo doctorate ka, di ni mo masabtan ang tanan nga nasulat din. Di ni mo na masabtan. And that is why ang pinaka-importante lang yun sa kinabuhi, that you are in Christ. You are in Christ. Ha? Naay patalasta sa kape, para kanino ka bumabangon. Di ba? Kape, Nescafe. Para kinsa kuno ka ni bangon. Ingon si Paul, for me to live is Christ, but to die is gain. Basahin sa nato na. Romans 8:1, therefore there is no condemnation for those who are in. Wow!
There is no condemnation. Wala na'y silot, wala na'y impyerno. Sa bisan kinsan, nahiusa ni pastor? No. Nahiusa ni padre? No. Nahiusa sa religion? No. Nahiusa ni Kristo in Christ. Natay kanta nga, Jesus is the center of it all. Jesus is the center of it all. Diba? And then, Christ is enough for me. Mga igsoon, dunay kanta nga, sikat kay na siya nga kanta, tungod kay, maghimo og movie, kanang mga movie bitaw nga, mga Disney nga movie, marag kantahon man siguro na. Nya, kanang nga kanta mga igsoon na ilados, tibok kalibutan, ang gakantawa na ilhan. Kanang, unsa itong nga ha? Never be enough. Kanang never be enough. Nakadungog ko anak nga kanta, grabe kayo ang lyrics, never be enough, never be enough. Di ba? Tinood yun na. Ingon siya, even all the stars and everything will never be enough because Christ is enough for you and me. Only Jesus Christ. Even if you own the whole island of Bohol and all the mall in Bohol. Even if you own the whole world and all the stars. Never be enough. Never be enough. Ingon siya, never be enough. Why? Si Kristo lang who are in Christ. Nasabtan ba nato nag-ayo mga igsoon? At to na tong verse 9, Romans 8 verse 9. Romans 8 verse 9. He said, even if you belong to this religion, you belong to that sect, you belong to that pastor, that ministry, that priest, that old religion, that new, unsa pa na silang mga pagpanginsulto nga tawag nila nga solpot. Nga na din sila solpot. Ngano diha mo pagbuhat sa kalibutan? You, however, are controlled not by the sinful nature. Because the old has gone. Amen? So you are not controlled anymore by the sinful nature. Kadtong imong daang pagkatawo, ang pagkamakasasala, di na to mo dumala ni mo. But by the Spirit of God. The Spirit of the living God lives in you. Niya sa sulod nato, nagpuyo. Muna sometimes mga igsoon, sabtaw kayo ng kantang Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. And we think and we imagine that the Holy Spirit is above the stars, above the skies, above the airplane. Nga tuwa pa siya sa kalangitan niya. Minikanta na ko, Come Holy Spirit. And mo descend siyang musulod sa ko. Fall on me now. No, it's not. Dili na mo igipasabot gid ana mga igsoon. But ang kung imo yung sabton, ikaw mismo gyud mo submit sa naani mo. Submit to Him that is who is in you. The Holy Spirit. Why? Because we are not we're not controlled by the sinful nature, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. So ito kay kas mga bulyom-bulyom, banggiitang debatidor. If you don't have the Spirit of Christ, you are not belong to Him. And that is why si Joshua, Joshua, don't worry, Satanas, shut up. Gikuha na nako niyas gikas agipo. O imo siyang i-accuse kay hugaw pa kayo siya. Gikuha bitaw nako kay akong hiluan. Ha? Nagpunit og baso sa gawas. Iyo kayo pastor, iyo gamiton na nimo pastor. Gamiton gani, ugasan pa nako. Nasabtan na to? Kitang tanan walay hinlo na to. Makamao kay tang manghinlo sa tong itsura, sa tong kilay, sa tong ngipon, sa tong ilong, pamupaan, patasan, padakang buho. Pero dili ta ka mao mo hinlo sa atong espirituhanong pagpakiklakaw sa Ginoo, and that is why lahi ang gisugo ni Lord. And you know Joshua, Zechariah, the prophet of prophesy,
God remembered us. And then gikuha ta niya gikas kaugawan. And Joshua, equivalent to the name Jesus in Hebrew, means God is our salvation, not by yourself, not by your church, but God is our salvation. That's according to the Word of God. Mo na gisulti, dili pinaagi sa atong buhat, mga igsoon, unsa kakabuutan, unsa. No, Ezekiel chapter 36, your good deeds are nothing when you commit one mistake. And that is why only the Lord Jesus Christ is our righteousness. Our righteousness is only the Lord. Not your religion. Not your good deeds. Because our good deeds is just filthy rags before God. Hugaw lang kay itang trapo at tubangan sa Ginoo. So ang walay espiritu ni Kristo, dili yan ni Kristo. Amen? Kanang naas imong tapad, congratulations. Ing naa. Congrats. Congratulations. Why? The Spirit of the living God. The most valuable treasure nga maangkon sa tawo. Sa yuta pa na, sa land, property, title. Unsa man na, tax deck lang. Okay na, pero ligon gyud tong title. Gibutangan kag titulo, the mark is in you. Munang bilong ka diha sa Ginoo. Pastor, bilong na ko sa Ginoo kay kamaon ako mudayeg mangingan niyo. Pastor, bilong na ko sa Ginoo kay kamaon ako mo speak in tongues. Speak in tongues in gawas aso-aso. Kada na ay prayer paampo ko, pastor, ini ko ay hagba. Pag uli di ka manghugas. Hagba gyud. Amen. Speak in tongues, pag ulis balay, yawa-yawa. Tarungay mong kinabuhi, kana na si mong tapad, na tarungay mong kinabuhi, kalas dos na. He is a new creation. So when we say new creation, the Holy Spirit lives in you. And so Paul said, I am crucified with Christ. Galatians 2:20 ba na? Galatians 2:20 or Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. Nalansang ko uban ni Kristo. And I no longer live. Di na ako ni. Ni ako magkinabuhi na. But Christ lives in me. Amen? So my life, I live in faith in the Son of God, the Lord Jesus Christ, who gave Himself for me. Mao na gitawag og new creation. New creation. Now listen to this. Before ka mo uli, tarunga og ayo ang imong huna-huna karon. Before ta mo pa uli. Kumusta man ka mo desisyon sa imong kinabuhi, manghuna-huna sa imong kinabuhi? Kumusta ang imong pagkinabuhi? Kumusta man ka? Kay bisag mga Kristohanon ta, hugaw, gyapon tang manulti, hugaw, manghuna-huna. Usahay mo gamit pagpamakak arong makaginansya. Amen? Na, mamakak. And mga igsoon, iya naman ka sa Ginoo. Katong filthy garments, hugaw nga suot nimo, was removed by the blood of the Lord Jesus Christ. He accepted you. He forgave you. He snatched you from the fire of hell. Gi-accept ka, gihinluan ka niya. And Jesus Christ removed His righteousness, His garments of being new creation, His garments of righteousness. Ug iyang gihatag sa imuha. And then gikuha niya ang imong filthy like rags nga garments nimo. Hugaw kayo nimong suot. Your sin, your pride, your lust, your everything, your worldliness, gikuha niya. And He washed it with His blood on the cross. And He died for it. He died for you. And that is why our righteousness is not
on us or by our deeds. It is the complete work of the Lord Jesus Christ. Timan ini. Timan ang imong posisyon. You're not belong to this world. Pasag din ng kalibutana, madugta ni lanayon nito, naunig nuclear ng kalibutana. Trabahua og liguna gyud ang imong pagtuo diha sa Ginoo. By God's grace and by the help of the Holy Spirit, makaya nimo pagsagubang paglabang ang tanan. Pasag din na ng mga taong madunggan nimo. Kay gasigi na sila sulti kabahin nimo kay wala sila ga-focus sa ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Pasag din na sila. Pasag din na sila. Trabahua ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Kay gimatarong ka sa Dios. Zechariah, God remembered you. And He saves you, Joshua. In Hebrews 9 and 10 and 11, Jesus Christ is our high priest. And that is why Joshua is the shadow of the coming Messiah, the Lord Jesus Christ. You and me, ikaw ug ako, ang inahanglan ni anak nga mao nga Kristo. Let's close our eyes. Great, awesome, and loving God, thank you so much, Lord, for your word today. Kami, imuha na o Ginoo. But kaming tanan guilty. Because we know, O God, nga among pagkinabuhi. Daw pagkinabuhi nga dili pinili. Makita sa mga tao nga muragwa paminahinloi. Makita sa uban nga daw nagkinabuhi pami. Nga naa pa diha sa kalayo sa nagdilaab nga mga kasalanan. Thank you, Lord, that like the high priest Joshua, gisnatch minimo gikan sa nagdilaab. Wala kami mahurot, wala natapos among kinabuhi, wala nahurot ang among ginhawa sa kalayo, sa sala, sa garbo, sa bisan unsang kinabuhi. But imo ming gisalbar og doon na pay nabilin nga wala masunog, doon na pay katuigan, doon na pay panahon, doon na pay kusog, makakita, makasulti, makadungog, makalakaw, and all these gifts we have, O Lord. Imo ning hinluan, dawaton, bistihan minimog bag-o o gamito nimo Ginoo. Help us to walk with you, to walk in you. Tabangi kami, Lord. Walay usa namo nga mo daot sa uban arong mas ma-elevate kami. Walay usa namong mag-look down sa usag-usa. But all of us mahimong busy sa pagpanday sa among kaugalingong relasyon diha kanimo Ginoo. Everything in this world and everything we have, even success and prosperity in this life, Ginoo, all these things are temporal. Father God, tabangi mi Ginoo na adunay mahimong hustisya sa among pagkatinawag. Makita sa katauhan ang kahayag, makita ngayon mo kaming gimatarong. Thank you, Lord, that no more condemnation din His among kinabuhi kay imuha na kami. Thank you for your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, who died for us, who washed us gikan sa among mga sala, Ginoo. Tabangi kami, O Diyos. Hinumdumi kami sa matag adlaw. Pahinumdumi usab kami sa ibang mga pulong. Ang dili namo ma-measure ang among level sa pagtuo, pinaagis pagtan-aw sa uban. But ma-measure namo, makita namo sa diyang in love mi sa imuha, in love mi sa imong pulong. Nagkinabuhi mi kung sa imong gisulti. Hinloa kami sa matag adlaw. As your word says, that your love and mercy are new every morning. Loving Father, thank you so much. Thank you for everyone who are here. Gikan sa mga kabataan na, even our youth, O God.
Kami nga mga adults, we need your mercy every day. And thank you that your Holy Spirit lives in us and guides us always, O Lord. Reminds us every day that apart from you, Lord, we are nothing. Wala mi bisan usa nga success or even nag-prosper, wala Ginoo kung wala ka sa among kinabuhi. Because this success and prosperity in life without you, Jesus, is nothing. Wala hinungdan ng tanan. Nanakop lang mighangin, Ginoo. Nagtigom lang mighangin, O Dios. Wala hinungdan ang tanan. Panalangin ang tanan nga niya karon. Oh, Jesus. Magapambarog ta, mga igsoon. Magapangbarog ta. Cry. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Igsoon, before ka mo pauli, ibutang nis imong hunahuna. Gipa nag-iya ka nga hingpit sa Dios. O dili na ang yawa magasamok sa imong kinabuhi. Dili na siya makaangkon sa imong kinabuhi. Wala kay luna sa impyerno. Kay ang imong dapit tuwa sa presensya sa langit. Sa buhing Diyos, igsoon. Hallelujah. Father, thank you for your word. Salamat nga gikuha minimo gikan sa kalayo. Ang nahabilin namo sama sa agipo. Sama sa sugnod. Nga wala mahurot kasunog. Yes! Napami kinabuhi na pa'y ginhawang may mga adlaw katuigan pa. And salamat kay mo ning hinluan gamiton para sa imong kaymayaan, Ginoo. Wa mi kabalog kanus alang mi kutob. But thank you, Father God. Nagamiton minimo. Mabuhi mi to serve you, to worship you, to honor you, and to glorify you alone, Father God. Lord, sa tanang blessing nga maabot sa mong kinabuhi and the protection, Father God, nga among sinati matag-adlaw walay alain nga among pasaginlan. Kining tanan gikan nimo, Ginoo. So i-bless ang mga kaanak namo, Lord. Padong sa eskwelahan imong giampingan, now mang-graduate ng uban, mag-moving up ang uban. All these things happen because of your goodness in our lives, Lord. Salamat sa kinabuhi sa among mga anak, Ginoo. Salamat sa kinabuhi sa mga ginikanan. Bisag unsa kalisod na sila. Thank you, Lord. Even, Father God, sa mga kinabuhing minahal namong tas lagyong dapit. Ampinga kanunay, ampingi kanunay ang ginamang kinabuhi. Thank you, Lord, that in this place, even in this barangay, daghan pang mga luwas o Ginoo, daghan pang mahaduol sa imong tiilan nga moila kanimo og magsimba kanimo. Daghan pang mabiragikan sa kalayo, mahinluan og mabistihan og bag-o aron mag-aalagad kanimo. So Father God, we honor you as long as buhi pa mi. We will serve you and honor you, Father God. And so all the glory, honor, power, and strength, service and worship, and all the adoration belongs to you alone. Among gibalik kanimo, in the mighty name of your Son, our Lord and personal Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Happy Sunday, everyone. Ang among prayer meeting